Noong 1969, sa panahon ni Mayor Amelia Rico Gordon, ipinanganak si James Gordon de los Reyes o kung tawagin nila ay si Bugsy. Panganay na anak ni Antonio Sani de los Reyes at Barbara Gordon de los Reyes. Namulat si Bugsy sa serbisyong publiko na ipinakita ng kanyang lola, mga panuntulan na tumimo sa kanyang kaisipan, tulad ng pananalig sa Diyos, pagmamalasakit sa kapwa at serbisyong laging handa. Nag-aral sa Ateneo de Manila si Bugsy. Ganun pa man, lingguhan ang kanyang pag-uwi sa Olongapo, kaya't namulat siya sa pampamayanang gawain ng kanyang lola. Bata pa lang siya, makikita na sa kanya ang pangarap. Nakuha ni Bugsy ang sipag at lakas ng loob mula sa kanyang lola sa paghahanap buhay. Tinuruan siya na huwag umasa, sa halip magtrabaho at magsimikap sa buhay, at sumabak sa iba't ibang larangan ng pagnenegosyo. Nagtagumpay sa negosyo at ang kaniyang minimiting bangka ay nakamit. Siyang inaanyaya sa politika, ngunit nagpasya siya na ayusin muna ang kanyang nagsisimulang pamilya at umusbong na negosyo bago pumasok sa serbisyong publiko. Kasama niya ang kanyang asawa na si Josephine sa pagpapalaki ng kanyang mga anak na sina Uno, Cristina, Rafael at Sergio, na sa ngayon ay nagsisipag-aral sa Ateneo de Manila. Naramdaman din niya ang hirap na dinaranas ng isang magulang na magkasakit sa cancer ang panganay niyang anak na si Uno noong siya'y 6 na taong gulang lamang. Ngunit lahat ay gagawin para maipagamot, kaya 3 taon niyang ipinagaling sa Amerika. Sa tulong ng Diyos, gumaling ang kanyang panganay na anak. We knew then that really the Lord is with us. For He is with me. His rod and His staff will comfort me. Ngayon, si Uno ay kumukuha ng biology sa Ateneo de Manila University at may pangarap na maging doktor. Pasasalamat sa biyaya ng buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kay Bugsy tumira si Lola Amelia sa mga huling taon ng kanyang buhay na siyang umudyok sa kanya tungo sa serbisyong publiko. Nahalal si Bugsy bilang City Councilor noong 2010. Mula noon, nakilala na ang kanyang kahusayan at kasipagan sa pamumuno. Sa loob ng 6 na buwan niyang panunungkulan bilang konsehal, ay nabigyan niya ng ambulansya galing sa PCSO, ang barangay New Cabalan na nagsisilbi sa buong Olongapo. Isinulong niya ang magkaroon ng Charity Sweepstake Office sa Olongapo, institusyong tumutulong sa mga nangangailangan. Binuo ang Olongapo Transport Federation upang magkaroon ng boses ang mga tricycle at jeepney drivers at ipinamahagi ang kopya ng Traffic and Transport Management na ordinansa at resolusyon mula 1959 para mabigyang kaalaman ang mga drivers at operators sa kanilang karapatan. 2011, City Piazza Executive Chairman, ginigyan diin ang pagpapalakas ng mga barangay at health centers bilang pangunahing mangangalaga sa maliliit na sangay ng ating komunidad. Tumutol si Bugsy sa mga panukala ng mayorya na sa kanyang pananaw ay malalagay sa alanganin ang Olongapo. Ito pinasa natin without even knowing the details. I'm sorry, but Olongapo City does not deserve this kind of a council. Tulad ng pag-utang ng gobyerno ng mahigit 383 milyon pesos para sa karagdagang budget sa basura na alam niyang magreresulta sa pagtaas ng paniningil ng garbage fees. Pagsasapribado ng PUD na ipinaglaban na manatili sa gobyerno ng kanyang lolo na si dating Mayor James Leonard Gordon. Reclassification ng Marikit Park Complex para sa impormang ibenta. Pagbusisi sa pagbenta ng Olongapo City Mall.
Pagbebenta ng share ng Olongapo sa Water District na dapat sana ay siniguro muna ang marami pang lugar sa Olongapo na hindi pa nasiserbisyohan ng tubig. Kailangan ay manalig ka sa kanya pagkat siya nagbibigay ng lahat. Kung ayaw din niya magbigay kung wala kang pananalig sa kanya at pirmi ka na lang nakatuon sa pera, wala din. Ang paninindigan ni Bagsy na tumakbo bilang mayor ay hindi usapin ng away pamilya. Manapay dahil ito sa mga kasalukuyang mali at di patas na sistemang umiiral sa pamamahala ng ating lungsod. Ito rin ay nakabatay sa pagsusuri na kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng Olongapo at ang mga isyong kinakaharap ng lungsod ngayon. Naramdaman niya ang mga hinaing ng mga taga-Olongapo. Bilang kasalukuyang konsehal ng lungsod, araw-araw niyang natutunghayan ang kawalan ng pag-asa ng mga taga-Olongapo. 3 taon niyang itong dinama at pinasana. Ang paggugobyerno ay bigay buhay, hindi hanap buhay. Ito ang pinahahalagahang pananaw ng lolo ni Bagsy na si Mayor James Leonard Gordon na nais niyang ibalik sa pamunuan ng Olongapo.